Ang langit ay hindi nagdilim dahil sa ulan. Nagdilim ito dahil sa pakpak. Milyon-milyong pakpak. Nakatayo ako sa gitna ng aking lupain sa Nueva Ecija, ang tinaguriang rice granary ng Pilipinas, ngunit sa sandaling iyon, wala ni isang butil ng palay ang matitira. Ang ugong ay parang tunog ng libu-libong helicopter na sabay-sabay na lumalanding. Ang mga balang. Isang higanting ulap ng mga balang na galing pa sa kung saan, na tinangay ng hangin patungo sa aming mga bukirin na nooy naghihinalo na dahil sa matinding El Nino. Wala kaming nagawa. Ang mga magsasaka sa aming baryo, mga lalaking ang mga balat ay sunog sa araw, mga kamay na kalyado sa ilang dekadang paghawak ng araro, ay napaluhod na lamang sa lupa. Ang iba ay umiiyak, ang iba ay tulala. Ang tunog ng pagnguya ng mga insekto ay parang bangungot na gising. Kinakain nila ang lahat. Ang huling pag-asa namin. Ang kinabukasan ng aming mga anak. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nang ang aming mga sikmura ay kumakalam at ang aming mga bulsa ay butas, isang hindi inaasahang kamay ang umabot sa amin. Isang tulong mula sa bansang Hapon. Pero hindi ito basta tulong na pagkain o pera na mauubos din kinabukasan. Ang ibinigay nila ay isang bagay na magbabago hindi lang sa aming pagsasaka, kundi sa aming buong pagkatao. Ako si Aris. Isang magsasaka dito sa gitnang Luzon. Ang pamilya ko ay ilang henerasyon nang nagbubungkal ng lupa. Ang aming pamilya ay kilala sa pagtatanim ng mais at palay sa ilalim ng matirik na araw ng Pilipinas. Ang aming bukirin na ipinamana pa ng aking lolo sa aking tatay at ng tatay ko sa akin ay ang aking dangal. Pero nitong mga nakaraang buwan, ang dangal na iyon ay unti-unting nagiging abo. Ang init ay hindi makatarungan. Ang lupa ay bitak-bitak na parang balat ng matandang pagong. Hinihintay namin ang ulan, ang pagbagsak ng tubig mula sa langit na siyang buhay ng aming pananim. Pero ang langit ay naging maramot. At nang dumating ang mga balang, ang natitirang berdeng kulay sa aming paligid ay naging kulay lupa at itim. Isa-isang umalis ang mga kapitbahay ko. Tinalikuran nila ang lupang kinalakihan nila para makipagsapalaran sa Maynila, sa Cubao, sa Tondo, sa Pasay, umaasang makahanap ng trabaho bilang construction worker o driver. Masakit sa dibdib na makita silang nag-impake ng kanilang mga gamit, isinasakay ang mga bata sa mga tricycle na puno ng alikabok, habang ang mga bahay na iniwan nila ay unti-unting nilalamon ng kalungkutan. Isang hapon, habang nakatulala ako sa kawalan, tumunog ang aking lumang cellphone. Isang tawag mula sa opisina ng Department of Agriculture, sa bayan. Pinapapunta daw ako agad. Ano na naman kaya ito, bulong ko sa sarili ko habang naghihintay ng jeep sa highway. Mainit, maalikabok, at ang usok ng mga sasakyan ay humahalo sa init ng ulo ko. Siguro, panibagong form na naman na kailangang pirmahan para sa ayuda na hindi naman dumarating. Pagdating ko sa opisina ng umupo ako sa isang monoblock na upuan na medyo may lamat na. Ang ingay ng electric fan ay hindi sapat para pawiin ang init. Maya-maya, pumasok ang isang babae, nasa early 30, nakasuot ng maayos na uniforme at may dalang aura ng kumpiyansa. Magandang hapon, Mang Aris. Ako po si Pia, mula sa Agricultural Technology Center, bati niya ng may ngiti. Sumagot ako ng walang gana, anong kailangan niyo sa akin, ma'am? Kung survey ito, wala na kaming maibibigay na data. Ubos na ang pananim namin. May magandang balita ako, Mang Aris, masiglang sabi ni Pia. Napili po ang inyong farm para sa isang special project ng gobyerno kasama ang Japan. Napatawa ako ng mapakla. Magandang balita. Ma'am, nakita niyo ba ang lupa ko? Para itong disyerto. Anong project ang ubra dyan? Ito po ay isang makabagong teknolohiya mula sa Japan. Smart farming po ang tawag. Sa paraang ito, ang kailangan nyong tubig ay 0% lang ng ginagamit nyo ngayon, pero ang ani ay triple o higit pa, paliwanag niya. Tumayo ako, naramdaman ko ang init na umakyat sa ulo ko. Tama na po, ma'am. Huwag nyo na kaming bulahin. 10 taon na ang nakararaan, may mga taga-Europa na nagpunta dito, nagbenta ng kung ano-anong makinarya, pero anong nangyari? Nabaon lang kami sa utang. Walang nangyari. Pero hindi na tinagsipya. Kalmado niyang kinuha ang kanyang tablet at may ipinakitang video. Nanlaki ang mata ko. Sa screen, nakita ko ang mga gulay, lettuce, kamatis, herbs na tumutubo sa loob ng isang malinaw na kwarto. Walang lupa.
Walang putik. Nakatanim sila sa parang tubig na umaagos sa mga tubo. Berdeng-berde, matataba, at parang mga gulay na pang-display sa supermarket sa Makati. Ano yan? Magic? Sarkastiko kong tanong. Paano mo paniniwalaan yan? Science po ito, Mang Aris, hindi magic, sagot ni Pia. Ginagawa na ito ng mga Hapon sa gitna ng disyerto sa Middle East at Africa. Daan-daang pasilidad na ang naitayo nila. Ma'am, iba ang disyerto sa Pilipinas. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang bawat patak ng tubig dito ngayon? Tapos magsasayang lang kami sa experiment. Sa tabi ko, kinalabit ako ni Vic. Si Vic ang kumpare ko, mahigit 2 dekada na kaming magkasama sa hirap at ginhawa sa bukid. Pare, bulong niya. Pakinggan muna natin. Wala naman tayong mawawala eh. Talo na tayo sa lagay na to. Pinagpatuloy ni Pia ang pagpapakita ng video. Parang eksena sa sci-fi movie. Nasa loob ng mga plastic container ang mga halaman, walang lupa, pero may mga ugat na nakakapit sa puting sponge. Paano mabubuhay yan ng walang lupa? Tanong ko, medyo humuhupa na ang galit pero puno pa rin ang duda. Ang tubig po ay may halong nutrients. Lahat ng kailangan ng halaman na nakukuha nila sa lupa, tinutunaw na sa tubig at direktang ibinibigay sa ugat. Walang nasasayang, paliwanag ni Pia. Ipinakita niya ang mga ilaw, kulay lila, asul at pula. Ano iyang mga ilaw na yan? Parang disco, puna ni Vic. Ley lights po yan. Espesyal na ilaw na pumapalit sa araw. Mas efficient pa ito kaysa sa totoong araw dahil kontrolado natin ang spectrum na kailangan ng halaman para mag-photosynthesis. Hindi ako makapaniwala. Tatalikuran namin ang araw. Magtatanim gamit ang bumbilya. Mang Aris, sa Japan, nagtatanim na sila sa loob ng building, sa ilalim ng lupa, kahit sa disyerto. Ito ang solusyon sa climate change, dagdag pa ni Pia. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Kapitan Ramon, ang leader ng aming kooperatiba. Mas matanda siya sa akin, mayuban na, at iginagalang ng lahat. Aris, sabi ni Kapitan Ramon sa malalim na boses. Palagay ko panahon na para subukan natin ang bagong daan. Kapitan, pati ba naman kayo naniniwala sa kwentong kutsero na to? Alam ko ang hirap mo, Aris. Alam ko ang hirap nating lahat. Pero kung mananatili tayo sa luma, mamamatay tayong lahat sa gutom. Wala na tayong choice kundi sumugal. Natahimik ako. Ang bigat ng desisyon ay dumagan sa dibdib ko. Ibig sabihin ba nito, tatalikuran ko ang paraan ng pagsasaka ng tatay ko? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Rinig ko ang huni ng mga kuliglig at ang init ng hangin na pumapasok sa bintana. Paulit-ulit sa isip ko ang imahe ng mga gulay na lumalaki sa ilalim ng ilaw. Posible ba talaga yon? Kinaumagahan, habang nagkakape ako at pinapanood ang pagsikat ng araw sa tuyot na bukid, dumating si Vic. Halatang puyat din siya. Pare, hindi ka rin nakatulog no, bungad niya. Yung video na pinakita ni Pia, parang bumabagabag sa akin. Sa totoo lang, pare, napapaisip ako. Kung totoong ang tipid sa tubig yon, milagro yon para sa atin. Wala na tayong ibang mapupuntahan. Ilang araw ang lumipas, pumayag na rin ako. Wala na rin kaming ibang opsyon. Halos ghost town na ang aming baryo. 1 linggo ang nakalipas, dumating ang isang higanteng truck. Lula nito ang isang puting container van. Parang yung mga nakikita sa pantalan ng Maynila. Nagkumpulan ang mga tao. Ang mga bata ay sumisigaw, may spaceship. May spaceship. Ito na po yon, Mang Aris. Ang smart farm container galing Japan, sabi ni Pia. Pagbukas ng pinto ng container. Para akong pumasok sa ibang dimensyon. Malamig sa loob dahil sa aircon. Ang puting pader ay puno ng mga shelves na abot hanggang kisem. At ang mga ilaw, kulay lila at pink na nagniningning. Grabe, parang nasa loob ng computer, manghang sabi ni Vic. Lahat po dito ay automated. Turo ni Pia sa isang touchscreen sa pader. Nakasulat doon ang temperature, 25 degree A, humidity, 70%, ni 1,000 IN. Ang computer na ang bahala mag-adjust ng klima. Kahit bagyo o tag-init sa labas. Perpekto ang panahon dito sa loob. 24 oras nagtatrabaho ang machine. Paano ang dilig? Tanong ni Vic.
Tinuro ni Pia ang maliliit na tubo sa itaas. Diyan po lalabas ang tubig na may vitamins. Patak-patak lang. Diretso sa ugat. Walang tapon. Tiningnan ko ang mga paso. Walang lupa. Puti na parang foam ang pinagtatamnan. Coco peat po yan, gawa sa bunot ng nyog. Diyan kakapit ang ugat, paliwanag ni Pia. Biglang may narinig kaming mahinang ugong, at nakita ko ang tubig na pumatak ng dahan-dahan sa bawat halaman. Eksaktong-eksakto. Parang may orasan. Subukan lang natin ng 1 buwan, Mang Aris, hamon ni Pia. At naganap ang himala. Habang nasa labas ay 40 degrees ang init at namamatay ang mga damo, sa loob ng container, umusbong ang mga buto. 1 linggo lang may mga dahon na. 1 buwan, ang mga letsugas ay kasing lalaki na ng plato. Malutong at kulay berde. Ang bilis ng paglaki ay hindi ka panipaniwala. Araw-araw kaming sumisilip ni Vic. Pere, tignan mo to, parang magic talaga. Sa labas impyerno, dito paraiso. Isang araw, dinala ni Pia ang isang bisita. Isang hapon. Mang Aris, ito po si Minatogawa. Siya ang chief technician mula sa Japan. Yumuko si Minatogawa bilang pagbati. Magandang araw po. Aris-san. Ang ganda ng pagpapatakbo niyo sa farm kasing ganda ng resulta sa Japan. Nagulat ako. Salamat po. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. Pinakita ni Minatogawa sa tablet niya ang mga farm sa Saitama, Japan. Higanting mga greenhouse. Tontoneladang kamatis ang inaani araw-araw. Gusto niyo po bang makita ito ng personal? Iniimbitahan namin kayo sa Japan para sa training. Nanlamig ang buong katawan ko. Japan? Ako, na hindi pa nakakasakay ng eroplano, na hanggang Maynila lang ang narating. Pupunta sa Japan? Makalipas ang 2 buwan, kasama si Vic at ilan pang magsasaka. Lumapag kami sa Narita Airport. Ang lamig ng hangin. Ang linis ng paligid. Ang mga building sa Tokyo ay parang humahalik sa langit. Nakasakay kami sa bus at hindi ko maalis ang tingin ko sa bintana. Tignan mo iyon, Vic. Yung building na yon, mas malaki pa sa buong munisipyo natin, sigaw ng kasama naming si Berting. Nag-tour kami sa Tokyo. Sa Ginza, nasilaw kami sa mga ilaw. Pero ang pinakatumatak sa akin ay noong gabi. 10:00 na, pero maliwanag pa rin at maraming tao. Vic, tignan mo. Yung mga babae. Naglalakad mag-isa kahit gabi. Walang takot, bulong ko. Sa atin, delikado na yan. Kinabukasan, pumunta kami sa Saitama, sa Smart Farm Innovation Valley. Doon namin nakita ang hinaharap. Ektarya-ektaryang greenhouse na puro computer ang nagpapatakbo. Tanghali. Pinakain kami ng mga matatandang hapon, mga lola na nagsasaka rin. Naglatag sila ng banig at pinagsilbihan kami ng onigiri, miso soup at kimchi nabe. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa salita. Naramdaman namin ang init ng pagtanggap. Pare-pareho kaming mga magsasaka. Ang puso ng magsasaka ay isa, kahit anong bansa pa. Nang pabalik na kami sa Pilipinas, punong-puno ako ng pag-asa. Kaya natin to, Vic. Gagawin natin ito sa atin. Pero paglapag namin sa sinalubong kami ng masamang balita. Si Pia na sumundo sa amin ay maputla. Mang Aris, may masamang nangyari habang wala kayo. Ano yon? Isang bagong kumpol ng balang ang dumaan sa probinsya. At mas malala ang tagtuyot ngayon. Pagdating namin sa baryo, halos maiyak ako. Ang natitirang tanim na iniwan namin ay simot. Wala na. Parang dinaanan ng apoy ang bukid. Ang mga kapitbahay namin ay nakaupo sa labas ng mga bahay nila, tulala, walang makain. Pero, tumakbo si Vic papunta sa likod ng bahay ko. Per, tignan mo. Ang Smart Farm Container. Nakatayo pa rin. Puti, malinis at walang galos. Binuksan ko ang pinto. Sa loob, bumungad sa amin ang malamig na hangin at ang amoy ng sariwang gulay. Ang mga letsugas at pechay ay buhay na buhay. Walang kamalay-malay sa delubyong nangyari sa labas. Ligtas sila sa init. Ligtas sila sa balang dahil selyado ang container. Napaluha ako. Ito na yon. Ito ang sagot. Tinawag ko ang buong baryo. Pinakita ko sa kanila ang loob ng container.
Paano nangyari ito? Tanong ni Kapitan Ramon na halos hindi makapaniwala. Ito ang teknolohiya, Kapitan. Hindi tayo asa sa ulan. Hindi tayo matatakot sa balang. Tayo ang may kontrol, paliwanag ko. Pero Aris, sabi ng isang matanda, mahal yan. Wala tayong pera. Diyan papasok ang tulong ng Japan, sagot ko ng may ngiti. Nakausap ko si Emen Minatogawa. Dahil nakita nila ang dedikasyon natin, magpapadala ang JICA ng 15 pang container at mga kagamitan. Libre sa simula bilang pilot project. Nagbuni ang mga tao. Mula sa kawalan ng pag-asa, biglang nagkaroon ng liwanag. Dumating ang mga container. Dumating din ang mga Japanese engineers para magturo. Sa loob ng 3 buwan, ang baryo namin ay naging parang eskwelahan. Ang mga magsasakang sanay sa kalabaw ay humahawak na ngayon ng tablet. Ang mga lola ay natutong magbasa ng level at nutrient solution. Hindi naging madali. May mga nagkamali. May mga nalito. Pero matyaga ang mga hapon. Tinuruan nila kami hindi lang ng teknolohiya, kundi ng disiplina. At nang dumating ang unang anihan ng buong barangay. Grabe! Ang mga kamatis ay kasing laki ng kamao, mapula at matamis. Ang lechugas ay napakalutong. Mang Aris, tanggap na ang mga produkto natin sa mga high-end supermarket sa Iis at Makati. Balita ni Pia. Premium organic vegetables daw. Triple ang presyo kumpara sa palengke. Dahil sa kita, unti-unting nakabangon ang baryo. Ang mga anak na nagtatrabaho sa Maynila bilang waiter o janitor ay nagsiwian. Tay, sabi ng anak kong si Junior na umuwi galing Cavite. Dito na lang ako. Mas malaki pa kita dito sa smart farming kaysa sa pabrika. Saka high-tech na pala tayo dito. Naging modelo ang aming baryo. Dinayo kami ng mga taga-Tarlac, taga-Pampanga, pati mga taga-Mindanao. Ako ang naging presidente ng asosasyon. Isang hapon, bumisita ulit ang Minister ng Agriculture galing Maynila. Mang Aris, ito ang kinabukasan ng agrikultura sa Pilipinas. Gagawin nating national program ito. Sa pagdiriwang namin ng piyesta, imbes na lechon lang, may kasamang remen na padala ng mga kaibigan naming hapon. Masaya kaming nagsalo-salo. Tumingin ako sa malayo, sa aking mga apo na naglalaro, habang hawak ang mga tablet na nagmumonitor ng farm, wala na ang takot sa tagtuyot. Wala na ang takot sa balang. Dati, tumitingala lang kami sa langit, nagmamakaawa sa ulan. Ngayon, kami na ang gumagawa ng sarili naming panahon. Salamat sa pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan, hindi na kami mga biktima ng kalikasan. Kami na ang mga hardinero ng kinabukasan. Nagpapasalamat ako sa hangin, sa lupa, at sa teknolohiyang nagbigay sa amin ng bagong buhay. Ito ang kwento ng aming pagbangon. Ito ang kwento ng bagong pag-asa sa ilalim ng araw ng Pilipinas.